Okay, hackers policy. So ito yung policy o error na akala natin pag sobrang secure o maganda yung security features ng ating system, akala natin wala nang unintended consequences. Yung unintended consequences is yung mga hindi sinasadyang error within the system. Okay? Ito rin, yung hackers policy, ito rin yung may dalawang klase kasi rito. Yung criminal hacker policy. So, ibig sabihin, ang tinatarget, akala kasi nung iba, sa malaking company lang yung hinahack. Yung small companies is hindi safe sa hacking. So, ang pagkakamali ng karamihan, pag maliit lang ang negosyo mo, hindi ka makahack. Kasi hindi ka namang malaking negosyo. Which is, akala ko rin dati, hanggang ngayon, akala ko, pero mali pala yun, no? Kalalaman natin. Nagbabago yung perception natin na kahit maliit na kumpanya ka, pwede kang mahack for as long na gumagamit ka ng technology. Kahit nga Facebook, yung social media mo, nahahack di ba? And then yung relying on tools policy, no? Akala nyo, porket may hacking tools na, or may tech stack kayo, akala nyo enough na yun for hacking. So, over-reliant kayo sa tools. Basta may gamit kayo, okay na. Hindi nyo binibigyang pansin yung skills o yung mga underlying principles like yung skills and knowledge nung nag-hack o nung hacker. Yung mga underlying principles, ano yung nagpapagana sa system. Hindi ka lang naka-over-reliant sa tech stack o sa tools. Kasi, say for instance, may Python ka, may PHP ka, so marunong kang mag-Python, marunong kang mag-PHP, yun lang yun. Pero yung mga intangibles mo na hindi nakikita sa PHP tsaka sa Python environment, yun ang binabaliwalaan nyo. At maraming teacher, meron akong kakilala sa teacher puro tech yung tinuturo. Puro yung bago. Puro yung bago, pero, di ba, hindi niya binibigyang diin yung underlying principles. Itong mga policy na to, di ba, masyado rin siyang over-reliant sa tech na ginagamit niya dahil alam niya, kaya niyang gamitin, okay na yun. Di ba? Masyado kayong over-reliant sa expertise niyo, pero yung mga equations, formulas na ginagamit sa business, binabaliwala niyo. Kasi, sabi nyo, pwede namang itanong sa survey yan Paano nyo nasabi? Di ba? When doing a survey, dapat lagi yung tatandaan na clarificatory lang yung survey usually. Kasi dapat meron na kayong knowledge anong klaseng business sila, anong formulas yung ginagamit nila, anong equations yung nakakatulong sa kanila to monitor their business, yung mga ganyan. So, yun lang po.